Ito po, maging aral sa inyo na mga ano man ang inyong paniniwala at sinusuportahang grupo. Unahin muna ninyo ang sarili nyo, yung kaligtasan nyo at saka yung kapakanan ninyo para ho sa lahat ng oras na dumating ang pagsubok at problema ay kakayanin nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi po lumalabas ngayon na yung mga Duterte vloggers at supporters, kapag ka sila'y kinasuhan o hinuli, hindi pala sila tinutulungan ng mga Duterte. Wow! Ito yung lately, itong nangyari, yung vlogger na taga Cebu. Dalawa yan, isang babae, isang lalaki, yung pinakauli yung lalaki. Na nagpost ng hit shot. May caption dun sa kanyang channel at ulo ni Pangulong Marcos yung nandoon. So yan po ay malinaw na pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kaya inimbitahan siya ng NBI, pinagpapaliwanag, pero ang kanyang paliwanag hindi tinanggap ng NBI, kinasuhan siya. Alam ko, sedition. Kasi pagbabanta sa Pangulo, sedition. Sedition yan. Mabigat na kaso ang sedition. Pagka kayo may kasong sedition, pag nag-apply kayo ng trabaho, hindi na kayo matatanggap sa trabaho. Kasi yung sedition na kaso ay tangka sa buhay ng gobyerno at buhay ng Pangulo. Yan din ang ginawa nung isa rin, na kung ano nung mga sinabi na babae, nung mahuli, nagmamakawa, umiiyak, pero tinuluyan din ng NBI. Yan ay dito sa atin. Dalawa na yan. Natandaan nyo yung rally dun sa Qatar ng mga OFW. Nakulong ng 2 araw yata doon. Hindi ako nagkakamali. Nag-rally nung mahuli si Duterte. O sino bang tumulong? Philippine Embassy, Philippine Government. Ewan ko, wala akong natatandaan na yung mga Duterte tumulong. Nagpadala ng abogado o nagbayad ng pansamantalang paglaya ng mga nakulong doon. At yung mga pinauwi dahil tapos na ang kontrata, hindi na narinyo kasi nagrally. Yun ang mabigat. Nagrally lang sila, hindi na narinyo ang kontrata. Umuwi ng Pilipinas, gutom kasi walang trabaho rito. Pero sumama lang sila sa rally, sa kailang paniniwala, sila'y maka-Duterte, nagmamahal kay Duterte, pero nang sumabit, nagkaroon problema, wala namang legal assistance o financial assistance na ibinigay ang mga Duterte. So yan po yan. Mayroong isang vlogger ngayon na maka-Duterte. Ano ba pangalan ng? Pinagbabanta ang pambuhay. Kasi marami siyang sinasabi dahil dati siyang maka-Duterte, nagbago na siya, nagising na siya, marami siyang sinasabi, monitor niya ang galaw ng mga pro-Duterte, ngayon binabanta ng buhay. Diba? Kaya sabi ko, aral ito, warning ito. Ano man kung kayo ay pro-administration, pro-Duterte, independent kayo, anumang grupo, ano man ang ating trabaho. Pwede tayong manindigan para sa bayan, pero magtira kayo ng para sa inyong sarili. Dahil pag kayo nagkaroon ng problema, hindi naman talaga kayo tutulungan. At ganoon ang nangyari. Yung mga vlogger at nag-rally dun sa Qatar, mga vlogger dito at sa abroad, lalo na sa dahig, nag-aaway-aaway na sila. Oh, may ginawa bang tulong ang mga Duterte? Ang sama pa nga ng statement na lumabas ng 1 linggo ba yun o 1 araw? Sinisisi pa ng mga Duterte yung mga vloggers. Tumigil na kayo, nakakasira kayo sa amin. Tumigil kayo, hindi nakakatulong. Ewan ko, meron kung lumabas pa isang video, hindi ko alam kung AI yun na sinasabi. Tumigil kayo. Kung hindi, i-expose namin ang inyong ginagawa sa amin. I-expose namin kung ano yung mga perang tinatanggap nyo mula sa amin. Ganun eh. Hindi ko alam kung AI na video yun. May lumabas na gano'n, hindi ko na pinatulan. Hindi ko na ipaparinig sa inyo. Di ba? Sinisisi na kayo, sinisisi pa kayo, sinisisi kayo, hindi pa kayo tinutulungan pag nagkaroon ng kaso. So ano inyo napapala dyan? Di ba? Again, sa ibang banda, tinanan nyo yung volunteer na tumutulong sa Marcos administration dahil may pagmamahal sa bansa, may pagmamahal sa gobyerno at may respeto sa ating batas. Kita nyo, walang ganyan. Walang nakakasuhan ng mga pro-government vloggers, pro-government na mga media. Wala. Kasi, yun naman ang obligasyon natin mga Pilipino. Mahalin, pag malasakitan ang bansa. Huwag kang maging problema ng bansa. Sabi nga ni President Kennedy nung araw, isipin mo kung ano may tutulong mo sa gobyerno. Huwag mong isipin kung ano ang itutulong ng gobyerno sa iyo. So madalit sabi, magsumikap tayo. Magsumikap ka
magsumikap kayo. Huwag kayong umasa sa anumang organization o politikong grupo dahil pag may pakinabang lang, tutulungan kayo niyan. Kuminsan nga, nakinabang na sa inyo, hindi pa kayo tinutulungan katulad na sinabi ko. So, di ba? Hindi naman ako nakikialam sa buhay nyo. Palaala lang. Marami dyan na kung umastay, akala mo napakasarap ng buhay at yung pala'y nabayaran, yung pala'y may pinagtatanggol at may producer, may director, may writer. Tapos pagka nagkaroon ng problema at nahuli dahil sa kailang maling ginagawa, walang tumutulong. Abay, ang kasong libelo, kriminal yan. Libelo, sedition, destabilization, mabigat na kaso yan. Under the law. Damage yan sa iyong sarili, sa iyong pamilya. At pag ikaw ngayon nag-apply ng trabaho, kahit visa sa abroad, dito kung mabaw, abroad ka, kumuha ka ng visa, tapos nalaman ng mga embassy na ikaw ay mayroong sedition case, ikaw ay destabilizer, ikaw ay bad record mo, ano ka bibigyan? Yan ang masamang epekto. So hindi ako nakikialam sa buhay nyo. Paalaala lang. Pagmamalasakit ko lang sa lahat ng Pilipino, dito at sa abroad. Ang lahat ng pansamantalang ipinagkaloob sa atin, huwag niyong abusuhin. May limitasyon yan. Lalo na kung hindi niyo alam ang maaaring maging problema at epekto ng inyong ginagawa. Kaya aralin mabuti. Kung ako na may nagkulang at wala akong natatandaan, pakitext niyo sa akin, paki-comment niyo. Meron ba kayo natandaan na yung Duterte ay nagbigay ng legal and financial support sa mga kinasuhan, hinuli, na mga nagrally at mga vloggers nila? Wala akong natatandaan eh. So yan po yung paalala natin. Okay? O katulad ngayon, may nag-aaway na naman, malamang magkadimandahan yan. Sino ba yan? Yung Bayad Bay at saka si Kiko Barsaga. Nagpipersonalan na. Dahil yung kayang rally pumalpak. Wala pang 50 eh. Marami pa yung pulis. Sinisisi nung vlogger, bakit daw si Braganza nag-organize? Sinuportahan lang nila, umuwi pa, iniwanan. Ay, ba naman hindi uuwi? Eh, pagdating doon, walang tao, sila-sila lang. Ano naman gagawin ng congressman doon kung kayo-kayo lang? Makakahiya lang. Pero ang masakit yan, kakasuhan pa kayo. Kasi balita ko, nagsalita na yung Homeowners Association nung exclusive subdivision na inyong pinagralihan sa Makati. Kakasuhan kayo. Kasi ang sinabi ng iba, ang nakatira daw doon sa subdivision na yan, corrupt. Naku, delikado po yan. Napakarami ng mga diplomat na nakatira dyan. Napakarami mga business group at mga taga-showbiz, matitinong hanap buhay at negosyante ang nakatira dyan. Tapos sasabihin nyo corrupt. Kakasuhan talaga kayo. Yan ang mabigat. Pati yung vlogger, kasuhan na rin nyo kasi siya yung nanawagan dyan. Yung vlogger at saka yung congressman, yung dalawang nag-aaway, kasuhan na rin nyo. Yan ang hamon natin sa Homeowners Association. Kasuhan nyo yung congressman, kasuhan nyo yung mga vloggers, kasuhan nyo yung mga nag-rally doon. Kasi talagang hindi yan freedom part. Freedom of assembly, freedom of speech, freedom of expression, yan ay legal under 1987 Constitution. Pero dapat nasa mga plaza lang. Freedom part lang. Huwag mong gagawin sa mga private property o private subdivision. Makukulong talaga kayo.